Isa pa sa paboritong itanong ng mga college entrance test ay yung patungkol sa cell. So yun yung titingnan natin dito ngayon sa cell biology. Bibigay ako ng mga questions and then tatry natin siyang sagutan. Explain natin kung bakit tama yung tamang sagot at bakit mali yung mga maling sagot. Okay? So start tayo with the cell theory. So question number 1, which statement is not part of the cell theory? Letter A, all living things are made up of one or more cells. Letter B, the cell is the basic unit of structure and function in organisms. Letter C, all cells arise from pre-existing cells. And letter D, cells are formed by the spontaneous generation of non-living matter. So even in board exam, yung board exam namin noon, science majorship, ang dami ding question about the cell. Okay? So, tingnan natin. Ito ang hinahanap natin ay yung hindi part ng cell theory. Ang cell theory usually pinapag-aralan yan sa General Biology 1. Okay? So, dito, ang sagot natin ay letter D. Okay? Cells are formed by the spontaneous generation of non-living matter. Yung letter A, tingnan natin. All living things are made up of one or more cells. Ang nag-contribute dito sa statement na to ay si Schleiden. Okay, si Schleiden sa plants yan. At saka si Schwann. S-C-H-W-A-N-N. Okay, si Schwann naman sa animals. So sabi ni Schleiden, lahat ng mga plants, they are made up of one or more cells. Okay? And then si Schwann naman, ang sabi naman ni Theodore Schwann, lahat ng mga animals, they are made up of one or more cells. Okay? So pwede nyo tandaan, ito katunog kasi siya ng swan, which is an animal. Okay, so again, letter A is part of the cell theory. Letter B, the cell is the basic unit of structure and function in organisms. Again, same lang din yan, no? Yung experiment ni Schleiden at saka ni Schwann, pinakita nila. Okay, naging foundation yan para sabihin natin na yung mga biological function, nangyayari sila at the cell level. Okay, letter C, all cells arise from pre-existing cells. Ang nagsabi naman nito ay si Rudolf Virchow. Okay? So, sabi ni Virchow, yung cells, nanggaling lang sila sa mga dati pang cells. Okay? Sa mga pre-existing cells, which is a contradiction to letter D. Okay? Contradicting yung C at saka D. So, kapag ganyan yung klase ng mga question, maalin dito sa dalawang tamang sagot. Okay? So, sa letter D, cells are formed by the spontaneous generation of non-living matter. Ang sinasabi kasi ng spontaneous generation, yung mga cells daw, nanggaling daw sila sa mga non-living. So, meron tayong non-life, tapos nag-produce ng life. Yun yung sinasabi ng spontaneous generation of non-living matter. So, yung letter D again is wrong. Na-disprove yan sa napakaraming experiment. Okay, titingnan natin mamaya. So again, ito cell theory kay Schleiden, kay Schwann at saka kay Virchow. Ito yung mga statement niya. All living things are made up of cells. The cell is the basic unit of life and all cells come from pre-existing cells. So again, ang spontaneous generation, dinisprove yan ng mga scientists like si Louis Pasteur. Ang matatandaan natin dapat kay Louis Pasteur ay yung swan neck. Okay, swan neck experiment. Okay? So, meron siyang flask noon. Yung experiment niya ganito, meron siyang flask and then yung neck niya is para siyang swan. Kunwari ganito yung itsura niya. Tapos, may source of heat dito. Meron ditong broth. And then, ito kasing design ng flask na ito is that natatrap dito yung mga microbes, yung mga contaminants from air. Okay? So, dahil ganito yung structure niya, hindi nagkakaroon ng mga microbial growth dito. Okay? Walang growth ng mga microbes dito. Pero, nung tinilt niya, itong flask in such a way na pumunta yung ibang broth dito and then binalik niya, so parang nag-catch ng mga microbes. So, after that, nagkaroon na ng microbial growth. Okay? So, sinasabi niya na merong mga microbes doon sa air. Ito actually yung establishment ng tinatawag nating germ theory. Okay? Si Louis Pasteur. Another one, yung experiment pa ni Francesco Redi. Okay? So, sila yung dalawang famous na scientists na nag-disprove nitong spontaneous generation. Yung kay Redi naman, meron siyang iba't ibang mga jar, tapos merong meat. Yung isang jar merong takip. Yung isa open.
Yung open, nagkaroon ng mga flies. Yung mga flies, naglagay sila ng mga egg, so nagkaroon ng maggots. Nagkaroon ng mga uod. Dito naman, walang uod. Okay? So, ito yung mga experiments na nag-disprove ng spontaneous generation. Okay, next tayo, number 2. Which of the following is found in both prokaryotic and eukaryotic cells? Letter A, nucleus. Letter B, mitochondria. Letter C, ribosomes. Letter D, endoplasmic reticulum. Yan, mahilig din ang mga board exam, even mga college entrance tests, na magtanong tungkol sa mga parts of the cell and even functions of the cell. Okay, so ang answer natin dito, hinahanap natin dito, no, yung makikita parehas sa prokaryotic at saka sa mga eukaryotic cells. So ang nucleus ba makikita? Ang mga prokaryotic, wala silang nucleus. Okay? So ang genetic material kasi, 'di ba, ang iniisip natin, okay, makikita siya sa nucleus, yung genetic material. Pero in the case of prokaryotic cells, yung genetic material, hindi siya makikita sa nucleus. Ang meron sila, yung region lang. Region kung saan nandun yung mga genetic material. Ang tawag natin doon, nucleoid. Okay? So, dito sa region na to, nucleoid region. Yung mitochondria, again, ang mitochondria is also membrane-bound. Okay? Dahil membrane-bound organelle siya, makikita lang din siya sa mga eukaryotic. So, letter B is also wrong. Okay, so hindi siya makikita dun sa mga prokaryotes. Tingnan natin yung letter D, endoplasmic reticulum or ER. Ang endoplasmic reticulum is also a membrane-bound organelle. Saan lang siya makikita? Sa mga eukaryotic. So, mali din ito. So, with that, ang answer natin ay letter C, ribosomes. So, again, ang ribosomes, yes, makikita siya sa mga prokaryotic at saka sa mga eukaryotic cells. Ano yung function ng ribosome? Ang function niya, protein synthesis. Okay? Sa protein synthesis. At yung function na yun, syempre, kailangan niya ng lahat ng living cells. Kahit mga prokaryotic yan, kahit mga eukaryotic. Okay? So, ang sagot natin, letter C, ribosomes. So, comparison lang ng mga prokaryotes at saka mga eukaryotes. Ang prokaryotes, kasama dyan yung mga bacteria at saka mga archaea. Ang eukaryotes naman, plants, animals, fungi, at saka itong protists. Ang mga prokaryotes, again, wala silang nucleus. Meron lang sila yung region, nucleoid region, kung saan makikita yung mga genetic material. Ang mga eukaryotes naman, meron silang nucleus and mga membrane-bound organelles. Ayan, sa prokaryotes, wala silang membrane-bound organelles. Ang DNA nila, circular and free-floating. Again, makikita yan doon sa nucleoid region. Ano yung mga common sa kanila? Meron silang plasma membrane. Okay? Cytoplasm, which is the liquid component of the cell, kung saan including yung iba pang mga organelles doon. You have the DNA and the ribosomes. Yung liquid component niya, tawag natin is cytosol. Okay? So DNA, which is the genetic material, and the ribosome, which functions for protein synthesis. Next, number 3, which organelle is responsible for producing ATP, the cell's main energy currency? Letter A, ribosome. Letter B, nucleus. Letter C, mitochondrion. Letter D, Golgi apparatus. Okay? So again, makikita natin kahit sa Facebook, no, sa social media, kilalang kilala what is the powerhouse of the cell. Kapag tinanong ang powerhouse of the cell, alam agad natin ang sagot. Letter C, mitochondria. Okay? So, yung powerhouse of the cell natin ay mitochondria, singular mitochondrion. So, siya yung nagpuproduce ng ATP, which is adenosine triphosphate. Ang adenosine triphosphate, ito yung ginagamit natin for energy. Okay? So, yan yung kailangan natin para magkaroon tayo ng energy. Again, balikan natin. Again, ano nga yung ribosome? Ang ribosome, para yan sa protein synthesis, hindi sa energy production. Yung letter B, nucleus, that is the control center of the cell. Ito yung nag-i-store ng mga genetic information natin. Okay, kumbaga yung command dito nanggagaling sa nucleus. Yung letter D, Golgi apparatus, kilala yan sa modification, sa packaging ng mga protein at saka lipids. Okay, so again, ang Golgi apparatus, modify and packages, modifies and packages protein and lipids. So, ang answer natin, letter C, mitochondrion. Okay?
So again, mitochondria, the powerhouse of the cell. Dito nangyayari yung aerobic respiration. Ibig sabihin ng aerobic, kailangan niya ng oxygen. Okay? For ATP production. Meron siyang sariling DNA at saka ribosomes, kaya sinasabi siya na semi-autonomous. Actually, meron tayong theory na tinatawag na endosymbiotic. Sinasabi ng endosymbiotic theory na merong mga eukaryotic organelles, like for example, yung mitochondria at saka yung chloroplast. Sila daw, nanggaling sila dati sa mga free-living na mga bacteria, and then in-engulf lang sila ng mga ancestral eukaryotic cells. Tapos naging part na sila ng cell na yon. Kumbaga, ito yung isang eukaryote, tapos ito yung mitochondria. Yung mitochondria, parang we can say sa language natin, kinain siya. Tapos naging part na siya. Okay, so nandito na yung mitochondria. Okay, so that is, ito yung sinasabi niya na semi-autonomous siya. Meron siyang sariling DNA and ribosomes. So next, ribosomes, again for protein synthesis. Nucleus, siya yung may DNA, siya yung control center ng cell natin. Golgi apparatus for modification, sorting, and packaging of proteins. Ayan, sa plants naman meron siyang chloroplast. Ginagamit din siya also to make energy via photosynthesis. Okay, so yung photosynthesis, ito yung gumagamit tayo ng energy from sunlight. Kailangan din niya ng water. Okay, kailangan din niya ng carbon dioxide to produce glucose, C6H12O6. And then waste product niya is oxygen. So 6 water molecules yan, 6 carbon dioxide molecules, and 6 oxygen molecules. Okay, so yan yung dito nangyayari yan sa chloroplast. Ang process na to, ang tawag natin dito, photosynthesis. Okay, photosynthesis. Sa nangyayari yung photosynthesis, syempre sa plants. Pero specifically, sa ang part ng plants? Sa mga leaves. Okay, sa mga leaves. So that is for this question. Next, number 4. Which structure packages and distributes proteins within the cell? Letter A, endoplasmic reticulum. Letter B, Golgi apparatus. Letter C, lysosome. Letter D, vacuole. So ito, parehas lang siya. Nabanggit na natin kanina, ano yung for sorting, for packaging and modification of proteins and even lipids. Ang answer natin ay letter B, Golgi apparatus. Or sometimes sinasabi na Golgi body. Okay. So again, endoplasmic reticulum. Ito meron tong dalawang type, no? Meron tayong rough ER at meron din smooth ER. Kapag rough ER, may mga naka-embed na ribosomes dyan. Okay? Kapag smooth ER, walang naka-embed na mga ribosomes. So, ano yung function ng rough ER? Dito nangyayari yung protein synthesis. Okay? Nandito yung mga ribosomes kasi. Kapag smooth ER naman, lipid synthesis. Okay? So, ang lysosome, ito yung naglilinis ng mga debris sa cell natin. And then, vacuole, ito yung malaking storage ng water. Okay? So again, rough ER for the synthesis of proteins kasi nga meron siyang mga naka-attach na ribosomes. Smooth ER naman for protein synthesis and detoxification. Lipid synthesis, no? Next, Golgi apparatus for modification, packaging, shipping, and sorting of proteins and lipids in vesicles. And then lysosome for digestion and recycling. So, itong mga vesicle na sinasabi, sila yung parang mga enclosure. Okay? Ayan. Tapos nandito lang yung mga protein sa loob nila. Okay? Tapos dinideliver sila out of the cell. Vacuole pala, no? Storage siya. Kapag mga plant cell, malaki yung vacuole nila. Ang tawag natin doon, central vacuole. So, very, prominent yan, no? Pag makikita natin sa cell, talagang malaki yung part niya. Okay, ito yung central vacuole. Malaking storage dyan ng water at saka iba pang mga materials. Next, number 5. Which process requires energy or ATP? Letter A, diffusion. Letter B, osmosis. Letter C, facilitated diffusion. Letter D, active transport. So, ang hinahanap natin dito, alin kaya dyan yung actively nangyayari? Okay, kasi kailangan niya ng energy. So, alin yung active? Ang active dyan, nag-appear na siya, letter D, active transport. Okay? Kasi, ang active transport, ang nangyayari dyan, yung mga molecules, nagmo-move siya against
Okay? Against concentration gradient. Ibig sabihin ng against concentration gradient from low concentration to high concentration. Okay? So for example, meron tayong barrier dito. Semi-porous barrier. Ibig sabihin may mga butas-butas siya dyan that allows for the movement of molecules. Ito, konti lang yung concentration. Tapos dito, malaki yung concentration. Ang natural tendency is itong mga molecules natin from high concentration, mag-move sila dito sa low concentration. Okay, para balance lang. Okay? Pero kapag active transport, itong mga molecules na to, mag-move sila against the concentration gradient. Ibig sabihin, from low concentration to high concentration. Kailangan niya ng energy. Okay? Yung diffusion naman, passive movement to. So, this is passive. Hindi siya active. Okay? From high to low concentration yan. So, walang energy na required. Yung letter B, osmosis, this is also passive. Okay? Passive yan na movement ng water. Again, it doesn't require energy. Kapag osmosis, dapat papasok sa isip natin, water. Passive movement of water across a membrane. Okay? Kapag facilitated diffusion naman, gumagamit naman siya ng mga transport proteins. Transport proteins para matulungan yung mga molecules na mag-move doon sa concentration gradient. Still passive pa rin to. Okay? Yung facilitated diffusion is also passive. So, ang kaisa-isang active dito ay letter D, active transport. Okay? So, again, passive transport, no energy required. Yung molecules, they move down their concentration gradient. Kasama dyan yung diffusion, osmosis, and facilitated diffusion. Kapag facilitated diffusion, may nagfa-facilitate sa kanila sa movement ng mga molecules, usually mga proteins. Okay? Ayan, ang active transport naman, kailangan niya ng energy wherein yung mga molecules nagmo-move sila against their concentration gradient. Okay, and we also have bulk transport like endocytosis and exocytosis. Ang endocytosis into the cell, papasok sa cell yung material. Ang exit, palabas siya ng cell. Okay, dito rin papasok yung tinatawag nating phagocytosis. And then pinocytosis. Kapag phagocytosis, yung cell natin kumbaga kumakain siya ng malalaki. Okay, malalaking mga materials. Eating. Kapag pinocytosis, pwede natin isipin as drinking. Kasi mga maliliit na mga molecules lang yung pumapasok. Kapag phagocytosis, ina-engulf niya yung medyo mas malalaki molecules. And then exocytosis, palabas siya ng cell. Okay? Next, number 6. A red blood cell placed in a hypertonic solution will, letter A, shrink, letter B, burst, letter C, stay the same, letter D, divide. Okay, so dito naman tayo sa mga types ng solution based on the concentration of, for example, a cell in relation to its surrounding. So, ang sagot natin dito, kung meron tayong tatanggalin dito, okay, agad-agad nating tatanggalin na obvious distractor. Ang dapat tanggalin natin dito ay letter D, divide. Okay? Bakit? Ang cell division kasi, hindi naman yan related sa mga sa type ng solution kung hypertonic siya or yung isa pa tinatawag nating hypotonic. So, ang tawag natin dito sa mga to, osmotic changes. Okay? Osmotic changes. So, hindi related yan. So, division is wrong. Yung letters is stay the same, tanggalin na rin natin. Okay? Ang cell natin, magiging same lang siya. Okay? It will stay the same kapag nandun siya dun sa tinatawag nating isotonic solution. Okay, kapag isotonic solution, ganito kasi yan, no? Yung mga solution na sinasabi natin. Kumbaga, kung meron tayong cell dito, tapos ito yung surrounding niya, yung solute concentration dito, equal lang sa solute concentration sa labas. Okay, yan yung isotonic. Paano naman kapag hypertonic? Kapag hypertonic, ganito. Kung ito yung cell natin, okay, meron tayong mga solutes dito. Tapos, meron din dito sa labas na mga solute. Yung solute concentration,
Okay? Doon sa labas, mas mataas. Doon sa loob ng cell, mas mababa. Okay? This is for hypertonic. Ibig sabihin, yung solution natin, yung environment is hypertonic in relation dito sa loob ng cell. Okay? Meron pang isa, yung hypotonic. Kapag hypotonic solution, meron tayong mga solute dito sa cell. Tapos meron din tayo sa environment, pero mas mataas yung solute concentration doon sa loob compared doon sa labas. Mas mababa yung concentration. Okay? Kapag isotonic solution, walang mangyayari. Okay? So as is to. Paano kapag hypertonic? Kapag hypertonic solution, ang mangyayari, yung mga water molecules, lalabas siya ng cell. Okay? Lalabas yung water molecules. Kasi masyadong maraming solute dun sa labas eh. So kapag lumabas yung water molecules, ano mangyayari sa hypertonic? Ano mangyayari dun sa cell natin? Magsishrink yan. Okay? Kapag hypotonic, mas maraming solute sa loob. You have a lot of solute inside the cell. Yung water molecules, papasok siya dun sa loob. Kapag pumasok yung water molecules sa loob, lalaki yung cell. Puputok siya. Magbe-burst siya. Okay? Kaya minsan, ang palatandaan ko dito, hypotonic, hypotok. Kasi puputok yung cell kapag nasa hypotonic solution. So, ang answer natin dito is letter A, shrink. Again, kapag hypertonic solution, mas mataas yung concentration doon sa inside ng cell. Okay? Inside ng cell. So, kaya yung mga water molecules, lalabas sila sa cell. Pag lumabas sa cell, liliit yung cell, mag-shrink siya. Okay? Bakit siya mag-shrink? Kasi gusto natin i-balance lang yung solute concentration. Okay? Actually, may tawag tayo dito. Ang tawag natin dito kapag yung mga red blood cells, no, ay yung mga water molecules lumabas siya kapag nilagay siya sa isang hypertonic solution. Ang tawag natin dito is crenation. Okay? Kapag hypotonic, hypotok, puputok, magbe-burst. Kapag isotonic, ibig sabihin ng iso, same, it will stay the same. Division, automatically wrong. Kasi hindi related ang cell division sa mga osmotic changes. Okay? Next, ayan. So, ito yung sinabi ko kanina. Pwede nyo tong screenshot. Ayan. Ito yung sinasabi natin, no? Crenation. Kapag naman mag-burst siya, ang tawag natin doon lysis. Okay? Kapag walang net movement, isotonic solution. Okay, next. Number 7. Which phase of the cell is when DNA replication occurs? Letter A, G1 phase. Letter B, S phase. Letter C, G2 phase. Letter D, M phase. Ayan, so dito naman tayo sa DNA replication. So, tinatanong sa atin dito, saan nangyayari yung DNA replication? So, ang answer natin dito, ganito. Ang answer natin ay letter B, S phase. Ano nangyari dun sa S phase? Ang ibig sabihin kasi class ng S phase ay synthesis. Okay, synthesis. Ibig sabihin, yung cell natin, dun sa loob ng cell natin, nagre-replicate yung DNA. Diba? Related siya doon. Synthesis, replication. So, nire-replicate niya yung sarili niyang DNA. Bakit? Anong ginagawa ng S phase? Preparation. Preparation para saan? Preparation para sa cell division. Okay, so yung mga chromosome, kinakopy natin yan dito sa S phase para yung mga daughter cells, makuha nila yung mga genetic material, mga identical genetic material. Yung letter A naman, G1 phase. Ang G1 phase, yung cell natin, lumalaki lang siya. Okay, ganun pa rin yung mga function niya, pero yung DNA hindi siya replicated. So, letter A is wrong. Again, sa G1 phase, dito nangyayari yung growth ng cell. Okay, so checkpoint itong G1 phase na to. Another checkpoint is itong G2 phase. Sa G2 phase naman, growth phase pa rin siya. Okay, dito na siya nagpe-prepare. Prepare for mitosis. Okay, so tinitingnan niya kung may mga errors doon sa DNA, kung tapos na ba yung replication. Ayan, so tinitingnan yan dito sa G2 phase. And then lastly, dun sa cell cycle, meron tayong M phase. Dito na papasok yung PMAT.
Okay? Yung prophase, metaphase, anaphase, at saka telophase. So, dito sa M-phase, tinatawag natin dyan is M-phase kasi mitosis. No? Which is basically yung cell division na sinasabi. So, kung ang nangyari dito, yung replicated DNA during the S-phase, okay, nagsaseparate siya into daughter cells. Hindi na siya dinuduplicate, kundi nagsaseparate lang siya into daughter cells. Okay? So, yan. Ito yung mga cell stages natin. Again, G1, growth ng cell natin. Yung S-phase natin is the DNA replication stage. And then G2, nagpe-prepare na for mitosis, nagche-check ng mga errors. Okay? Tinitingnan din kung tapos na yung S-phase. And then M-phase is mitosis or cell division. Okay? So, ito yung mga checkpoints natin para makita na tama lang, no, yung process ng cell division. Yung G1, G2. Ayan, number 8. Which of the following events is unique to meiosis and not found in mitosis? Letter A, chromosome duplication. Letter B, crossing over. Letter C, cytokinesis. Letter D, alignment at the metaphase plate. So, ang tinitingnan naman natin dito, ano yung nangyayari sa meiosis na hindi nangyayari sa mitosis? So, tingnan natin muna yung letter A, chromosome duplication. Ang chromosome duplication, nangyayari yan both sa meiosis at saka mitosis. So, bago yan, ano ba muna yung pinagkaiba? Ang meiosis. Ang meiosis, ito yung nagre-reduce ng chromosome number. Okay? Ang meiosis, sa formation yan ng mga sex cells. Okay, like sperm cell and egg cell. Ang mitosis naman, ito yung for growth. Okay? So, ito yung nagpo-produce naman ng mga somatic cells. Ito yung mga somatic cells na sinasabi ko. Sila yung mga cells other than sex cells. So, ibig sabihin, kapag hindi siya sperm cell or egg cell, then somatic cells siya. Okay? So, number 8, again, tinatanong natin, alin yung makikita sa meiosis na hindi makikita sa mitosis? Yung letter A, chromosome duplication. Nangyayari yan both sa meiosis at saka sa mitosis. Saan nangyayari? Doon sa S-phase. Okay? So, next, tingnan natin yung letter C, cytokinesis. Ang cytokinesis naman, ito yung actual division. Okay? Division siya ng cytoplasm. Nangyayari yan pareha sa mitosis at saka sa meiosis. Siyempre, para maghiwalay yung mga cell. Okay? And then, letter D, alignment at the metaphase plate. Yes. Okay? Yung mga chromosomes, nag-a-align sila doon sa metaphase plate. Parehas doon sa mitosis at saka doon sa meiosis. Okay? During the mitosis, ang nag-a-align dyan yung mga single chromosome. Okay? Kumbaga, ganito yung itsura niyan. Ayan. Ito yung metaphase plate. Nag-a-align sila dito sa equator. Okay? Kapag naman doon sa, this is for mitosis ha. Kapag naman meiosis, okay? Kapag meiosis, ano yung nag-a-align doon sa equator? Ang nag-a-align dito sa equator, yung mga tinatawag nating homologous pairs. Okay, homologous pairs. So, chromosome, 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 chromosome. Okay, so homologous pairs. So, again, this is not unique to meiosis kasi nangyayari din siya sa mitosis. So, ito, magsa-cytokinesis dyan kapag na-pull away na sila ng mga spindle fibers natin. And then after that, another round of division. Okay, so hindi natin titingnan mismo dito yung mga steps, yung PMAT for mitosis, and then yung PMAT 1 and 2 sa meiosis. Ang titingnan natin dito, ano yung unique sa meiosis. Sa meiosis, ang unique lang dyan ay itong letter B, crossing over. So, our answer is letter B, crossing over. Ano nangyayari dun sa crossing over? Ang crossing over, nangyayari yan dun sa prophase. Okay? Dun sa prophase 1 ng meiosis. Ang nangyayari dito, yung mga homologous chromosomes, nagpapalit-palit sila ng mga segments. For example, this is a chromosome.
This is another chromosome. Ayan. So, ito, nag-exchange sila ng fragments. Itong part na to. Okay, bakit? Anong importance niyan? So, kapag nag-exchange sila ng segments ng DNA, nag-i-increase yung genetic variation or genetic diversity dun sa mga gametes na mapuproduce. Okay? At again, ang crossing over, unique siya sa meiosis. Itong A, C, and D, nangyayari sila both sa meiosis and mitosis. Ayan, comparison lang ng mitosis and meiosis. Kapag mitosis, nagpuproduce siya ng dalawang identical diploid cells. Okay, ibig sabihin, meron kang dalawang daughter cells. Identical yan in terms of genetic identity. Parehas lang yan. Okay, so nagmula yan sa isa, and then after that, magpuproduce siya ng dalawang daughter cells with the same number of chromosomes. Okay? And then, kapag naman meiosis, nagpuproduce siya ng 4 na genetically unique haploid gametes. Ibig sabihin ng haploid, kalahati lang ng chromosome number dun sa initial parent cell natin. So, kung ito yung cell, yung original, puproduce siya nito. Oops. And then after that, another round of division. 1, 2, 3, 4. 4 na cells. Okay? So, ito, mga haploid gametes ito. Kapag naman mitosis, diploid. So, kung nag-start tayo with, let's say, 2n is equal to 46 chromosomes. Then dito, ganun din siya. 2n 46. 2n is equal to 46. Kapag naman meiosis, nag-start tayo with 2n 46. After that, n is equal to 23. N is equal to 23. Same dito. Same dito. Okay? Ito yung tinatawag nating haploid. Alright? So, ang mitosis for growth and repair. For meiosis naman, it is for sexual reproduction. Okay? Itong 4 na itong pinakita ko, ito yung mga sex cells. So, pwede silang sperm or pwedeng egg cell. Pero again, may mga steps pa yan. Nagde-develop pa yan dyan. Okay? So, yan. Another one, unique for meiosis ay yung crossing over na again, nangyayari sa prophase 1. Ano nga yung function ng crossing over? To increase the genetic diversity. Okay? Ayan. Also, yung independent assortment for metaphase 1, reduction division ito. No? Ibig sabihin, from diploid, pinakita ko nga kanina, from 2n, nagiging siyang n. 2 haploid. Okay? So, hindi natin masyadong titingnan dito yung pinagkaiba ng mitosis at saka ng meiosis, tsaka yung iba't ibang mga steps at saka yung mga laws na pina-follow nitong dalawang ito. So, we have a separate video for that.